Biglang isinugod sa ospital si Pangulong Kuting Jr. matapos mo itong atakihin sa puso noong umaga ng Huwebes. Ayon sa ulat mula sa Malacanang, nangyari ang insidente kasunod ng sunod-sunod na pagbubunyag ng mga aligasyon ng katiwalian sa administrasyon. Isang insider mula sa palasyo ang nagsabing labis ang tensyon at stress na ang nararanasan ng Pangulo mula sa mga iskandalong bumalot sa kanyang pamumuno, kabilang ng umano'y maanumalyang transaksyon sa gobyerno. Agad namang kumalat ang balita sa social media at iba't ibang balitang outlet kung saan marami ang nagsabi na karma is real. Ilang kritiko ng administrasyon ang nagbigay ng bahayag, kabilang sina Senadora Risa Hontiveros na nagsabing ang taong bayan ay matagal nang naghihintay ng hustisya. Ang mga nangyayari ngayon ay resulta ng kawalang pananagutan. Gayunpaman, ang mga taga-suporta ng Pangulo ay nananawagan ng respeto at panalangin para sa kanyang agarang paggaling. Sa gitna ng kontrobersya, patuloy na nananatili ang tanong kung paano harapin ng administrasyon ang mga isyong ibinabato sa kanila. Ayon sa mga eksperto, ang kasalukuyang kalagayan ng Pangulo ay maaring magdulot ng mas malalim na epekto sa kasalukuyang pamahalaan. Habang naghihintay ang taong bayan ng opisyal na ulat mula sa Malacanang, maraming nananawagan para sa isang mas transparent at matapat na pamamahala. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Midas Hotel these days, and we'll go there, meet some important individuals. Okay, sabi niya dito, ano pa dito? Tambaluslos is secretly arranging operation with ICC, though our country didn't join ICC, and Bangag recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Okay? Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. So yung sinasabi ngayon nila ni Bersamin, ni Remulla, na makikipag-cooperate sila sa ICC, matagal na yan. November actually of 2023 ko pa sinabi yan sa inyo. 2023, nung sinabi ko yan sa inyo, na makikipag-ugnayan si Bangag sa ICC. Ngayon, itong ICC issue na ngayon ay panakipbutas yan dito sa vice scam na ito. Kaya dapat talaga mawala na si Bangag. It's either, ano yun siya, i-overwhelm mo yung ilong niya o ipasok niyo yung pulburon sa bunganga niya at nang pumantay na yung paa niyan kasi favorite thing to do niya yan eh. Di salaksakan nyo ng salaksakan ng pulburon at nang matapos na. Diyan naman yung mga PSG. Or i-impeach nyo na. Dahil siya talaga ang malinaw pa sa sikat ng araw na binaboy niya ang ating budget. 6.3 trillion budget. At ngayon, ano gagawin niyo? BBM, babangag-bangag, yun lang ang gusto niyong gawin. Wala kayong aksyon. Kayong mga bruskong mga supot. Kailan kayo magpapatuli para patindigan ang taong bayan? Kailan? Kailan kayo titindig? Sabi ni Ami, si Santos, si PRD, di takot sa ICC. Di naman takot yan eh. Kaya nga sabi ko, subukan ninyo, di padampot ninyo. Tignan ko lang yung ICC na yun kung hanggang saan ang tapang na mga yan. Mag-resign ka na Bangag, sabi ni Chris Stevenson. Hindi yan magre-resign actually, mga kababayan. Imagine nyo, mga palangga, gagamit na naman sila ng ICC. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, yung ginawa nila ay lumabag sila sa falsification of legislative document. At dapat talaga ito ay parusahan ang mga hayop. Tingnan mo, hindi nagsasalita. Takot na takot magsalita si Kimbo. Yung hayop na yan, ginawa pa siyang bagong chairwoman ng Committee on Appropriations. Ano yan? Pag ayaw nilang sumagot, hindi sila sasagot, pero kumakamkam sila ng pera ng taong bayan. Trabaho nila, tungkulin nila na magpaliwanag kung bakit blanco ang BICAM report. Bakit nagtatatakbo si Kimbo na parang kinakati ang Kipaylabong?
ayaw magpa-interview yung tuko na yan at pumasok doon sa van niya. Dapat talaga gurguriog na yung mga yan. Sabi ko nga, kung may parusang gurguriog na yan lahat yung mga kasabwat sa Huwad Committee, si Grace po, si Escudero, na kesyo wala daw siyang alam dahil wala naman siyang nakita, hindi naman siya pumirma. Putang ina, Senate President siya. Ha? Pababayaan nyo na lang, palulusutin nyo na lang. Ulit-ulitin natin, kung ikaw ay mahuli ng kapirasong sardinas, 3 lata, 5 latang sardinas, 2 kilong bigas, pag nahuli ka, binubugbog ka pa ng mga tiwaling pulis, ha? Kinukulong ka. Wala pang 1,000 ninakaw mo. Pero itong mga buwaka ng inang ito, lumanakaw ng bilyon-trilyon, nandiyan pa. At pinapayagan nyo lang. Andyan si Eric Sylvester. Ngayon, gusto nyo pang iboto yan? Si Eric Sylvester, si Erwin Tulfo na umamin na siya ay nag-TNT. Pero hindi naman yun ang issue. Pero ang totoo ay nagnakaw siya ng identity. Ninakaw niya ang identity ni Eric Sylvester. Nagpanggap siya na ipinanganak sa Hawaii. Diba? Pero hindi naman siya si Eric Sylvester. Pumasok daw siya sa Navy. Kumuha siya ng mga benepisyo dito sa mga American citizen tax, American taxpayer, mga kababayan, tatakbo pa sila. 2 tulpo. Gusto nyo ba? 3 tulpok, 3 mga ugok nandyan? Ang tanga-tanga ng Pilipino kung iboto pa yung mga buwaka ng inang yan. Ang bobo-bobo na ng Pilipino kung iboboto pa si Bong Revilla na binago ang kanyang pangalan, ang kanyang apelyedong Revilla, idinagdag ang Bong para mag-take advantage sa mga bobong botante para mauna siya sa listahan. Pilipinas, saan ka na? Lubog ka na, maawa ka sa bayan mo. Ang tanga-tanga talaga ng mga Pilipino na nagmamahal sa taong bayan daw. Pero pumapayag na adik ang presidente nila. Ang duduwag, ang susupot ng mga PNP, AFP na kayo ay minamanduhan ng isang adik kidnapper na si Lisa Marcos. Magnanakaw. Bawat singaw ng hininga ng hayop na yan ay pera ng bayan ang dahilan kung bakit humihinga yung buwaka ng inang yan. Proud Pilipino kayo? Pag may nanalong boksingero, proud Pilipino, da. Jutang Jenina. Proud pero gutom ka. Pag may manarong Olympian, Carlos Lulo. Sige lang lulo ninyo. Anong napala ninyo? Proud Filipino. Pag may nanalong singer sa The Voice, proud Filipino, puta. Huwag na kayo magpaka-proud. Lumaban kayo, ipaglaban nyo ang inyong bayan sa mga taksil na politiko. Yan ang nakaka-proud. Hindi yung mga jutang genemes na mga athlete. Ano ba dinulot sa inyo ng athlete? Nung sila ba ay nanalo, binigyan kayong pera? Iboto nyo pa? Natakbo pa yung si Dodong. Nagtakbo ba si Dodong? Magtakbo man si Dodong. Ano yan? Yumaman ba kayo nung yumaman si Dodong? Si Lolo, naglo-lo lang mo. Ano mangyayari sa inyo? Itigil nyo na yung mga proud pag may nanalong Miss Universe. Proud Pilipino! Yung mga nanalo, nagpapatsuk-tsak sa mga politiko para magkapera. Kaka-proud ba yan? Kaya ako wala na ako amor sa mga ano dyan. Hindi man lahat. May mga matino-tino pang konti dyan. Tapos ngayon sa politika, nakita nyo na, binababoy na ang budget. Kaya patuloy na binabaha kayo dyan. Nakaka-proud ba yan? Na wala kayong mga boses, wala kayong mga bayag. Tangina, nakakaya maging Pilipino sa panahon ngayon. Nakaka-proud ba yan? Tapos, pag yung mga anak ninyo, anong ituturo ninyo? Yung mga anak nyo ngayon, pakonyo-konyo.
Pa-Ingles-Ingles, gutom naman. Pakunyo-kunyo, pa-islang-islang na lang tayo. Pag nag-aral sa private school, parang very Briton, katulad ng mga anak ni Lisa Panas, na mga addictus. Ang pamilya niya addict, gusto nyo, na-enjoy kayo, oh, very British, nye. Tapos mga addictus, buisit. Kailan kayo tikikilos? Kayong mga Catholic na kapwa ko, meron kayong moral obligation, kayong mga pare. Hindi naman lahat, may mabait na mga father dyan. Father, mga babait, I love you, father. Pero yung mga tiwali, saan? Kailan kayo kikilos? Hindi nyo ba nakikita, paglabas nyo sa bahay ninyo, ang krimen? Kayo mga sundalo, okay lang sa inyo yung ginurgor yung kapwa ninyo, tapos binidyo. Nakikita nyo nasusunog? I don't know, hindi ko alam, may nasusunog ba dun sa truck na bangkay? Oh, ganyan ba ang bagong Pilipinas? Ang mga sanggol, nagugurgor ang mga liog. Ang mga, I think, 2 weeks ago, ang elderly natin, lola na, chinukchak ng mga addictus. Dahil hindi binibigyan ng pagpapahalaga ni Bangag ang mga isyu sa lipunan katulad ng pulboronic issue dahil sila mismo ay sangkot sa kartel na yan. Sila ang sumisira sa buhay ninyo every single day. Kayo hindi makalabas, makapasyal man lang sa local na pasyalan within the Philippines dahil demonyo ang gobyerno ninyo. Patuloy na ninanakaw ang pera ninyo. Proud kayo? Alam mo, pwede ko lang sabihin kay kay Lolo Trump, nasakupin kayo, papasakop ko na talaga kayo. Bakit? Bakit ko nasasabi yan? Ako ba ay, tawag dito, hindi marunong tumingin sa pinanggalingan o sa pinanganakan? Ano ba nilalaban natin? Magkaroon ng, lagi nyo naririnig yan kalayaan. Meron tayong sariling soberenya, mga kadyotahang, mga motherhood statement. Ipaglaban natin ang ating sarili sa mga banyaga na mga mapang-api. Sino unang nang-api sa inyo? Ang presidente nyong addict. Ang first lady nyong kidnapper. Magkilos-kilos na kayo. Ipagtanggol nyo ang bansa nyong Pilipinas. Dahil pag hindi nyo pinagtanggol, sasakupin ko kayo. I'm serious. If nagkapangyari ako, sasakupin ko na kayo. Why? Bakit ko kayo sasakupin? Para yung mga resources natin sa Pilipinas, di ba? Yung ating kayamanan, ginto, gas, what do you call it? Lamang dagat, lahat ng mga resources natin. Hindi lang napupunta ang income niyan sa mga politiko. Kundi dapat nakikinabang ang taong bayan. Merong mga proyekto para sa inyo. May trabaho para sa inyo. Katulad sa Amerika, magsawa kang magtrabaho kung masipag ka. Gusto mo 3, 4, 5, 10 ang trabaho mo. Magpakakabayo ka, magkakapera ka, magkakaroon ka ng decent life dahil masipag ka. Diyan sa Pilipinas, gusto mo man magtrabaho, gumraduate ka. Pinaghirapan ka ng magulang mo, wala kang mapapasukang trabaho kasi walang oportunidad. Why? Walang pumapasok na investor kasi takot. Dahil bangag ang presidente, sa airport pa lang, warak na ang Pilipinas. Walang tissue, lahat wala. Pag-apply pa lang ng negosyo o bago pa lang, nag-i-initiate pa lang, humihingi na ng bribe o lagay ang mga putang inang mga nasa City Hall o nasa gobyerno ng 50%, 60%. Diba? Paano magkakaroon ng trabaho ang anak mong newly grad? Anong gagawin ng newly grad? Mag-a-apply, magpapakaalila sa ibang bayan. Wala kang choice
Kaysa magutom ang pamilya mo, magpapakatulong ka na lang kahit teacher ang natapos mo. O kung ano man ang natapos mo. Kaluoy ka mo, day. Diba? Kailan kayo kikilos? Ay, hindi kami makikialam sa politika. Political kami, showbiz lang kami. Yan, mga kadyutahan lang. Tulad nyo ngayon si Risa Ontiveros. Anong sinusulong na bill? Senate Bill 1979, is it? Yeah, 1979. Kung saan, okay. Anong sabi dito? Mga kababayan. Anong sinusulong ng mga bangag? Itong si virus, tignan mo. Wala na, hindi nagsasalita yung mga yan. Kasi pulawan na yung mga yan eh. Here we go. Okay. Tignan natin dito. Nag-update kasi itong phone ko. Masyonda na kasi ako, kaya nalilito ako dito sa mga Okay, here we go. Ano dito si Ontiveros? Okay? Ano yung isinusulong niyang bill? Anti-pregnancy bill. Alright? Natuturuan, nabanggit na ito ni Attorney Vic, okay? Kanina sa kanyang vlog, natuturuan as early as 4 years old ng sex education. Anong kadyutahan yan? 4 years old. Feeling Americanized? Kahit naman ang 4 years old dito, hindi tinuturuan ng chok-chak education. Anong pumasok sa utak ng mga ito? At 4 years old, 5 years old, 6 years old, tuturuan mo ng chok-chakan? Kung paano ang safe or not safe na chok-chakan? Ito na ba ang bagong Pilipinas? Mga makamundo na? Di ba? Ito, my God, ano nangyari sa Pilipinas kung mahal? In early 2000, lumayas ako ng Pilipinas dahil gusto ko, Gusto ko tumakas sa kahirapan at nag-expect ako na sana after 10 years, 15 years, magbago Pilipinas, lalong lumubog. Di ba? Lalong lumubog kayo. Ano kayo ngayon? Tangina ang sweldo ng mga laborer, 700 pesos. Magkano? 600 pesos. 600 pesos. 700 pesos. Magkano regular ngayon? Regular, what do you call it? Minimum wage. Demonyo na po ang nasa gobyerno. Wala silang kahihiyan. Hindi ka sila na yan nagpa-party. Ang mga pulawan nagsasama-sama. Yung mga sinusuot nila, mga barong, mga Pilipiniana, overpriced. Galing sa mga kawatang designer, mga buwaka ng inang mga designer. Na sobrang mag-mark up. At sino ang nagbabayad sa mga overpriced na designer outfit na yan na hindi naman bagay sa mga mukhang toko? Pera ninyo. Pera ng bayan. Tapos wala kayong pakialam. Ginagago kayo ng mga politiko. Paulit-ulit itong BICAM na ito, BICAM report na yan. Yan sabi ko nga ang tipping point, ang daming tipping point. Smuggling na negosyo ni Lisa Tanas. Kidnapping, nangidnap ng 2 bata mula sa Turkey. 'Di ba? Agricultural smuggling, ang dami na nating in-expose diyan. Hindi yan ang kinakaso sa akin ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Dahil ayaw nilang magbakbakan kami sa korte, tinakot nila ako nung inalabas ko ang video na nagpupulburon. Ano sabi ng lahat ng ahensya? Nakita nyo? Kakasuhan nila, sabi ng DOJ, ng NBI, putang na lahat sila. NBI, AFP, PNP, name it! Ako lang kalaban nila. Dahil naglabas ako ng video na adik si Bangag. Makikipag-ugnayan kami sa Amerika para mapanagot ang babaeng Maharlika. May mga ganon, di ba? Although hindi naman ako exactly pinangalanan. Sino ba naglabas? Ako lang naman. Para managot, anong petsa na? Takot si Bangag. Nakasuhan ako kasi malalaman ng buong mundo na ang Pilipinas ay may presidenteng adik. Authenticated Bangag. Tapos kayo, anong ginagawa? Anong klaseng Pilipino kayo? Tangina, kami dito nagtataya ng buhay. Ako nilalabanan ko yung 4 na kaso dahil sa pagtatanggol ko sa inyo. Kung tutusin, hindi na nga ako dapat nagtanggol-tanggol. Pero, I can't help it.
Kailangan kong patumbahin ang mga bangag sa wala nasa DNA na natin to palangga. So, Afghans in the Philippines, sabi ni Sherry Lebron, ayan, isa pa yan. Baka hindi na nga matuloy yung mga yun dito sa Amerika dahil si Papa Trump isa malupit ang kanyang paninindigan na hindi basta-basta nagpapapasok ng mga kartel sa Amerika katulad ni Bangag. Baka hindi nga makapasok si Bangag yan dito dahil nakarating na kay Trump yung video. Recently, nakita niyo sa news, talagang yung mga sindikato or mga kartel o yung mga notorious, hinuhuli talaga. Kaya yung mga tao dyan, wag kayong mag-alala, yung mga nandito na mga Pilipino, hindi kayo uunahin. Yung mga kartel talagang inuuna nila. Okay? Dapat men in uniform, kilos na kayo, dapat persahan, wala nang peaceful rally, sabi ni Lilibet Pills. Okay? Para makaganti kay Bangag sa panlilinang sa atin, huwag iboto ang mga senatorial candidates na. Yes, huwag niyong iboto. Imagine niyo, boboto niyo si mga tulpo. Anong itutulong ng mga hayop na yan? Di ba ngayabang na mga yan? Hindi naman nila kayang banggain ang adik. Ang kaya lang nilang ipahiya, ulitin ko, yung mga away mag-asawa. Yung mga domestic fight na wala naman silang kinalaman doon. Kaya ulitin ko, kayo huwag kayo na magsumbong-sumbong kay tulpo. Pahiya nyo lang yung inyong mga problema sa buhay. Tapos after 1 week, magbati-bati na rin kayo ng asawa ninyo. Huwag kayong magpatulpo dahil pinagkikitaan lang kayo, magpamarlika na lang kayo. Diba? My God. Nagpunta sila Senator Risa, grabe ang boon dito sila sa Cebu sinulog. Tapos sigaw ay Duterte noong January 19 Sunday, sabi ni Lodi Petmalu. Sabi ni Rebecca Arena, sumisingot din malamang yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!